ang purifikasyon ng puso mula sa pagme-meditate. Mula sa Srimad Bhagavatam 2.1.23. Salin. Ang mapalad na Haring Pariksit na muling nagtanong ay nagsabi, O Brahmana, pakilagyan mo ng ganap na paliwanag kung paano at saan dapat ituon ang isipan at kung paano ito magtitibay upang maalis ang mga karumihan sa isipan ng isang tao. Paliwanag. Ang mga karumihan sa puso ng isang nilalang na nasa ilalim na material na kondisyon ay siyang ugat ng lahat ng kanyang pagdurusa. Ang isang kaluluwang nakakulong sa material na daigdig ay napalilibutan ng iba't ibang paghihirap, subalit dahil sa matinding kamangmangan, hindi niya maalis ang mga problemang dulot ng mga karumihan ito sa puso. Mga dumi na naipon sa mahabang panahon ng pagkakapiit sa mundong material. Ang tunay na layunin ng isang kaluluwa ay paglingkuran ang kalooban ng kataas-taasang Panginoon. Ngunit dahil sa karumihan ng puso, mas pinili niyang paglingkuran ang kanyang sariling mga guni-guning pagnanasa. Ang mga pagnanasang ito, sa halip na magbigay ng kapayapaan ng isipan, ay nagdudulot ng mga bagong suliranin at lalong nagbibigkis sa kanya sa paulit-ulit na siklo ng kapanganakan at kamatayan. Ang mga karumihang ito, bunga ng pagnanasa sa bunga ng gawa o fruitive work at ng pagmamataas sa karunungan, empiric na philosophy, ay maaari lamang malinis sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kataas-taasang Panginoon dahil ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Maaari niyang ipagkaloob ang kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang di maubos na mga kapangyarihan. Kaya't yaong mga hindi pa makapanampalataya sa personal na anyo ng Absolute ay binibigyan ng pagkakataong makipag-ugnayan sa kanyang Virat Rupa o ang kosmikong di personal na anyo ng Panginoon. Ang kosmikong anyong ito ay pagpapakita rin ng kanyang walang hanggang mga kapangyarihan, sapagkat ang may kapangyarihan o ang Panginoon at ang kanyang mga kapangyarihan ay iisa. Kahit ang pagninilay sa kanyang di-personal na kosmikong anyo ay makatutulong sa isang kaluluwang nakakulong sa material na daigdig na makalapit sa Panginoon at unti-unting umangat tungo sa antas ng personal na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Mula sa Srimad Bhagavatam 2.1.24, purport, Salin. Si Maharaj Pariksit ay tuwirang may ugnayan na personal na anyo ng Panginoon, Sri Krishna. Dahil dito, wala na siyang pangangailangan magtanong kay Sukadeva Goswami kung saan at paano dapat ituon ang isipan sa di-personal na Virat Rupa ng Panginoon. Gayunpaman, siya ay nagtanong ng mas detalyadong paliwanag para sa kapakinabangan ng iba. Yaong mga hindi pa kayang maunawaan ang mga transcendental na personal na anyo ng Panginoon bilang anyo ng walang hanggan, karunungan at kaligayahan. Ang mga taong hindi deboto ay hindi kayang isipin o tanggapin ang personal na anyo ng Panginoon dahil sa kakulangan ng kanilang kaalaman. Ang personal na anyo ng Panginoon tulad ni Rama o Krishna ay tila nakakasuklam sa kanila. Maliit ang tingin nila sa kapangyarihan ng Diyos. Sa Bhagavad Gita 9.11, ipinaliwanag mismo ng Panginoon na ang mga taong kulang sa kaalaman ay kinukutya siya. Inaakala na siya ay karaniwang tao lamang. Ang mga ganitong tao ay mangmang sa di maarok na kapangyarihan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang di maarok na kapangyarihan,
Maari siyang gumalaw at mamuhay sa lipunan ng mga tao o sa alinmang uri ng nilalang. At gayon paman ay nananatili siyang makapangyarihang Diyos, hindi kailanman nalilihis mula sa kanyang transcendental na kalagayan. Kaya alang-alang sa kapakinabangan ng mga taong hindi pa kayang tanggapin ang walang hanggang personal na anyo ng Panginoon, nagtanong si Maharaj Pariksit kay Sukadev Goswami kung paano maitututok ang isipan sa kanya sa simula pa lamang. At si Goswami ay sumagot ng buong detalye. Srimad Bhagavatam 2.1.25. Salin, sumagot si Sukadev Goswami. Dapat kontrolin ng isang tao ang kanyang posisyon sa pag-upo. Ayusin ang paghinga sa pamamagitan ng yogic pranayam at sa gayon ay mapigil ang isipan at mga pandama. Pagkatapos, sa tulong ng katalinuhan, dapat niyang ituon ang isipan sa mga pisikal na kapangyarihan ng Panginoon na tinatawag na Virat Rupa o ang kosmikong anyo ng kataas-taasang Diyos. Haribol.